Mga kababayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Nalusaw na ho ang Bagyong Luis o Tropical Depression Luis, pero may panibago pong low pressure area ang nabuo sa loob po ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. At ito po yan, yung makikita ho ninyo na bilog na yan. Nasa low chance naman po ang kategory niyan para ma-develop po bilang tropical depression o mahinang bagyo, at ang direksyon naman ito ay papalabas ng PAR. Ito po sa ngayon, ng bagong LPA ay meron pong lokasyon sa pagkatalaho ng Pag-asa 180 kilometers west of Bacnotan, La Union. Bagamat isang ganap na LPA, itinuturing pa rin natin yan na banta para sa posibleng susunod po na bagyo. Ngayon naman tignan natin ito nga pong typhoon na Dolphin, at ito po'y patuloy pa rin ang sirkulasyon papalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. Consistent po ito sa pagiging typhoon, pero nakikita naman sa ating forecast track at intensity po nitong Typhoon Dolphin, nahihina naman ito sa pagiging severe tropical storm sa mga susunod po na mga araw. Pero bago humina yan, palalakasin pa rin niya ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, alamin muna natin yung mga lugar po na apektado ng tinatawag natin na heavy rainfall warning. O ito po mga dami ng mga pag-ulan dahil po sa banta po ng low pressure area ang panibago, kasama po ito pong habagat o southwest monsoon. Meron po tayong inaasahan ngayong hapon ho hanggang bukas ho ng hapon na 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-uulan dyan po sa Zambales, Bataan, Benguet, La Union, Pangasinan. Bahagya naman pong bababa sa 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan ang aasahan sa Abra, Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pampanga. Yung mga lugar na binanggit ko dahil po sa banta ng panibagong low pressure area na nasa low chance ang category para maging tropical depression. At dahil naman po sa habagat o southwest monsoon, dyan po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa, kung makikita nyo sa ating mapa, patuloy yung paghatak ng Bagyong Dolphin o Typhoon Dolphin dito sa habagat. Kaya ito ay lumalakas o nangyayari po yung tinatawag natin na rapid intensification dito sa habagat. Meron po tayong ine-expect ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon na moderate to heavy rains na meron pong 50 to 100 mm na dami ho ng pag-uulan sa malaking bahagi ho ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kung mapapansin nyo naman, ito yung ihip ng habagat, hinihigo po yan itong Typhoon na Dolphin. Huwag kayong malilito po sa Typhoon Dolphin international name po niya yan. At bukod ho dyan, bukas din po ng hapon hanggang sa Thursday po ng hapon, meron namang heavy to intense rain, medyo madami ito. Yan po sa bahagi ng Benguet, kasama po ang Occidental Mindoro. Meron naman ding moderate to heavy rains na 50 to 100 mm na dami ng pag-ulan ng aasahan po sa Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Ifugao, Zambales, kasama po ang Bataan, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Cavite, Batangas at Antique. Meron pa po, hindi pa po tayo tapos. Pagdating pa rin po ng Thursday ng hapon hanggang Friday ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin ang aasahan sa Occidental Mindoro, dulot po ng habagat. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan ho natin sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Batangas at Antique. Halos pare-parehas lang po yung mga lugar na binanggit ko. Kaya yung mga low-lying areas po dyan, mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha sa mga mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ang susunod po na bagyo, kung sakali po itong LPA ay mabuo po bilang panibagong tropical depression o mahinang bagyo. Pag sinabi kasi natin na mahinang bagyo, yan po yung tropical depression. Tatawagin ho yung bagyong Maymay. At kapag nauna namang nabuo, ito pong Bagyong Dolphin, tatawagin naman ho yung bagyong Maymay. Kung ano yung mauna dyan, ay tatawagin po nating Maymay. At ang susunod sa Maymay, ito pong Neneng, Obet at Bilandok. Ganito naman po ang mangyayari sa senaryo natin. Hindi naman po direktang maglalandfall sa ating Philippine landmass o sa kalupaan natin ito pong bagyong Dolphin.
pero hinahatak niya po itong habagat o southwest monsoon. Ang tendency pwede rin, no, mataas din ng tsansa kapag mabilis pang lumapit itong Typhoon Dolphin sa ating par, malapit sa par natin, dahil ito ay exposed masyado, itong panibagong low pressure area, mataas ang posibilidad na hatakin ito ng bagyong Dolphin. So mangyayari yung sinasabi natin, itong habagat sasanib, no, o sasama dito nga po sa bagyong Dolphin at mas magkakaroon ng dagdag na lakas ito nga pong bagyong Dolphin sa mga susunod po ng mga oras. Yun yung senaryo na ating tinitignan. Pero pwede rin na itong panibagong LPA ay mabilis na malusaw at hindi siya abutan ng tinatawag natin na paghigop o paghatak po ng malakas na bagyo na nasa labas ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayon din ang nalalabing bahagi ho ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Meron din po tayong nakataas na mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Yung mga biglaang pag-ulan na may kasama pong pagkulog at pagkidlat, yun ho lahat ay galing sa mga thunderstorms at meron ho tayong dalawang kategorya ng thunderstorms. Merong mahina, yung mahina meron pong 30 minutes hanggang 45 minutes na dami ng pag-ulan lamang. Pero kapag severe naman ang thunderstorms, umaabot ng 1 hanggang sa 2 oras. Medyo clear, no, sa parte po ng Mindanao kung makikita ho ninyo, no, gayon din sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Ang mostly nakakaranas ng pag-uulan ngayon itong ilang bahagi po ng Luzon, kasama dyan ang Metro Manila, no, malaking bahagi ng Metro Manila. Pero sa Visayas at Mindanao, yung extension ng hangin ng habagat ang nakakaapekto at mga localized thunderstorms po sa hapon at sa gabi. Muli, papaalala ko po sa inyo kung kayo po ilalabas sa inyong mga kabahayan, ugaliin nyo ho magdala ng payong jacket, kapote. Panlaban ho ito sa mga biglaang pag-uulan dahil ang mga ulan nating nararanasan ngayon dahil po sa pinagsamang low pressure area kasama ang bagyo at ito nga pong habagat. Yan po muna ang latest update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.